Ready na po ba tayo sa word ni Lord? Amen. Alam niyo po, importante, every word ng Panginoon, but to set the tone for the year, ay ito po yung word ng Panginoon sa atin sa unang linggo ng taon. And nais ko pong basahin. Let's open our Bibles in Psalm chapter 19, verses 7 hanggang 10. Psalm chapter 19, verses 7 to 10. At mamaya po, explain ko sa word natin kung bakit starting po next Sunday ay i-require ko na po ang bawat isa. If you call this place your home, as your pastor, I will now be requiring you to bring your Bible every Sunday. Mamaya po, talakayin natin yan sa word. Sa verse 7, sabi po dito, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Mas maganda siguro tayo na lang yung sabay-sabay na magbabasa po dito. Verse 7, come on, 1, 2, 3, go. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Verse 9. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Last verse. More to be desired are they than gold. Wow. Even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Wow. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon at nais ko pong bigyan to ng title, yung message po natin ngayong umaga, Build Your Life on God's Word. Hallelujah. Come on, say that with me. Build your life on God's Word. To those who are joining us online, type that in the chat, Build your life on God's Word. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Once again, happy New Year po sa bawat isa. At ang sarap po na makita na we're spending our first Sunday sa church. And I pray na hindi lang po tayo maging religious about it. No, dati daw, pag unang taon, pag birthday mo, pag Pasko, parang mga ano lang, no? May mga bilang lang, no? But sabi ko nga po kanina, pag pray natin na maisama sa mga goals mo, magkaroon ka ng spiritual goal na ikaw ay lumalim sa iyong pananampalataya dahil kalooban ni Lord na tayo po ay mag-grow, mag-mature, at mas lumawak po yung pagkakakilala natin sa Panginoon ngayong taon. Alam ko marami kang goal, tanong mo yung katabi mo, nag-start ka na ba mag-gym? Katulad ng sabi mo sa akin. Meron na po ba nag-gym dito? Or nagpa-picture lang sa gym? Amen? Sino po dito? Tas kami mga nagsabing magda-diet na this year? Hallelujah. Pastor, may spaghetti pa kami. Next time na lang. Meron pa, no? Meron pa. So, before we get too far po, no, down the road in the year 2024, I think napaka-importante po. It is wise, church, to stop and consider maybe the people and activities po that should be at the top of our priority list. Gusto ko muna mag-pause muna tayo for a while and i-assess natin. Tingnan natin, i-prioritize natin, ano bang mga activity? Ano ba yung mga dapat nating ayusin? Activity man to or tao na dapat nandun sa top priority list natin. At ngayon po sa unang linggo ng taon, I believe po ito yung nais ng Panginoon sa atin na tayo nga po ay lumago. And one of those areas, church, that we need to prioritize is the reading of God's Word. Say that with me, the reading of God's Word. Come on, tap your neighbor sa kaliwa, sa kanan, sabihin mo, the reading of God's Word. Once again, church, this year, we will equip the church. We will equip yung bawat isa
na lumalim po tayo sa Panginoon at dapat po bilang isang Kristiyano. Alam niyo po yun? If you say that you're a Christian, then you should be praying, you should be reading God's Word. Or else, if you don't have that habit, then nakaka-duda na sabihin na tayo po ay Kristiyano dahil ang isang tunay na Kristiyano ay may lifestyle po yan, healthy lifestyle na ginagawa. At isa po dyan ay ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at ang pananalangin. Pero po this morning, gusto ko mag-focus doon sa the priority of reading God's Word. I want you to understand, church, that as we start this new year, let's remember that there is no substitute for time spent with our Father in heaven. Uulitin ko po yun. Bigyan ko ng diin. That there is no substitute. Walang iba pong pwedeng mas mabigat pa dito or kapalit na dapat po bigyan natin ng pansin kung hindi po tayo ay mag-spend ng time natin sa ating tatay na nasa langit. Hello? Gising pa po ba? Tama po ba? Wala pong substitute dyan. Dahil ang isang relationship, look at this. Sino po dito may asawa? May boyfriend, may girlfriend. Kailan mo huling kinausap yung asawa mo? Meron ba nagsabi dito? Mga last year, pastor, last year. Oh, sige, last year, kasi ilang ano lang yon. Ilang weeks pa lang. Tama po ba? In short, yung gusto kong mapakita dito, walang relationship na lumalago. Walang relationship na nakikilala nila yung bawat isa kung walang communication. At ang tanong, paano po tayo lumalalim? Paano din natin nakikilala ang Panginoon if we are not spending time in His Word? Hello? Tama po ba? You need to understand that time in His Word and prayer is never wasted. Hindi po sayang ang oras na ginugugol mo para magbasa ng Biblia. Hindi oras, church, Darak Fam, hindi sayang ang oras po sa pagbubuklat mo ng Bible. Buti pang sabihin kong sayang ang oras mo sa pagsuscroll-scroll lang. Sayang ang oras mo sa panunod lang ng Netflix. Hindi po bawal yung bagay na yan. But again, ano ba yung goal natin? Ano ba yung priority natin sa buhay? Dahil ang bagay na importante sa atin, dapat binibigyan natin to ng oras. Amen po ba? Amen. At ito pong bagay na to, ito'y magseset ng compass natin sa ating true north at magbibigay po ng quality sa buong taon natin ng 2024. I am now giving you the secret. If you want a joyful, a blessed 2024, then you need to start building your life on God's Word. Palakpakan po natin yung Panginoon. Can I hear an amen to that? Amen. Kaya po yung panalangin ko po no, sa lahat po na nakakarinig ng tinig ko, kung kailangan pa po nating paliwanagin ito, no? Tatanong natin kay SM kung tayo na lang magdadagdag ng mga ilaw dito so that po hindi to, kahit nasa cinema tayo, maging conducive pa rin po to na magbukas tayo ng Bible. Kasi yung kinakatakutan ko po ay dahil nandito tayo sa cinema, no? At mas marami po dito kung papataas natin at tatanong ko sino lahat ay may dalang cellphone, lahat magtataas, pero pag tinanong mo sino may dalang Bible, wala na magtataas. Pastor, yung Bible ko nandito na. Oh, very good. Okay naman po yun. No? Pero gusto ko pong matuto pa rin po tayo na buklatin yung Bible natin. No? At talaga pong pag-aralan natin ang kanyang mga salita. So this is my challenge to you today, the Rock family, to resolve in 2024 to build your life on God's Word. Dahil yun lang po yung suitable na foundation para sa ating spiritual life. At naalala ko po yung sinabi ni Jesus in Matthew chapter 7, 24 to 27. Nasabi dyan, building on a solid foundation. Verse 24, anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Come on, say wise. Like a person who builds a house on solid rock, though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built
built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Say foolish. Foolish daw ang tao na narinig niya pero hindi niya ginawa. Hello? Foolish. Sino dito gusto niya maging wise? Ang sikreto po para maging wise tayo is yung narinig natin, i-apply natin. Gusto mong pasimplihan yung goal mo ngayong taon? Alamin mo yung kalooban ni Lord. Isik mo yung word niya, isik mo yung scriptures, isik mo yung will niya. Pangalawa, gawin mo. Yun lang po yun. Para hindi na natin pakakomplikado. Ayaw natin maging foolish, papasok dito, lalabas sa kabila. Tama po ba? Like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Yan po ang tao na hindi matibay ang pundasyon. Ayaw po natin na lumakad tayo sa 2024 na yung pundasyon natin ay very shaky. Gusto niyo po ba yon? Pag masyadong shaky, onting problema lang, umuuga ka, natutomba ka, nabubuwal ka. Ayaw po natin yon. Gusto natin maging matibay ang pundasyon natin. At again, wala na pong ibang pundasyon pa ang pwedeng mas titibay pa kung ang buhay natin ay nandoon sa salita po ng Panginoon. Tama po ba? Ngayon po, gusto ko pong isa-isahin yung text po natin, and I want to give you 6 reasons to build your life upon the Word of God. I'll try my best to finish this nang mas maaga. Try ko lang po. Amen. 6 reasons to build your life upon the Word of God. Sana po, hindi lang kayo nakikinig dyan. Ito rin po sana yung taon na next Sunday magdadala ka na ng Bible mo. And please, the Rock family, I want to say this with love, lahat po tingin dito, mag-take down notes po tayo starting today. O, tinan nyo, walang nag-amen. Hallelujah. Eko po malbeng sine. Eyo ko po alben. Labas nyo po. Come on, labas nyo yung mga reading or yung kung meron kayong notebook dyan, labas nyo po, pwede po yung cellphone nyo or what. Mag-take down notes po kayo dahil po para kauwi nyo, alam nyo yon, ito pong utak natin mapurol to eh. Nakakalimot. Tama po ba? Pero pag nababalikan mo, mas mainam. Okay po? So number 1, lahat po nasasabihin ko, nandun lang po sa text natin, 6 na rason to build your life upon the Word of God. Number 1 is the Word of God is perfect. Hallelujah. Come on, say perfect. Pag sinabi natin perfect, totoo po ng salita ng Panginoon is without error, without fault, without inconsistency, and so forth. Tama po ba? No? Pero yung sinasabi po, the word perfect po, actually, dito po, it means more than that. Tama po yung sinabi ko kanina, but it's more than simply without error. When you say perfect, it means complete, whole, or blameless. Perhaps po yung salita that would best describe what it meant here is ang salita ng Panginoon ay napaka-comprehensive. The scriptures are comprehensive. Comprehensive for what? Comprehensive to know who God is. Kompleto siya in a sense na nandyan po lahat ng way para paano mo makilala yung Panginoon, sino siya, sino tayo, ano yung pamamaraan para ikaw ay maligtas, paano ka mamumuhay ng isang buhay na banal. Lahat po that pertains to godliness ay nasa salita ng Panginoon, kaya kompleto siya. Tama po ba? It may not be, or it may not contain everything that you are curious about. When you say complete, baka iniisip mo, pati po yung assignment ng anak ko nandyan, or what? Maybe hindi po lahat ng bagay na curious ka. Dahil sabi ng Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us. Tingnan niyo po, napakalinaw. Yung mga bagay na hindi po pinaalam sa atin, it belongs to the Lord. Yung bagay na ni-reveal sa atin, yun po yung concern natin. And to our children forever, that we may do all the words of this law. Tinan niyo po yung ni-reveal nga ni Lord, hirap ka ng sundin, inaalam mo pa yung mga sikretong bagay. Huwag mo nang pakakomplikado. Yung ni-reveal ni Lord, focus ka doon. Yun po yung sundin natin.
sa biyaya po ng Panginoon. So kung meron man po dito, you want to live for God? Do you want to know Him? Or you want to know God, you want to live for Him? Ang sagot po, the Word of God is comprehensive for that. So build your life on it. Napaka-perfect po ng salita ng Panginoon. And true perfection, mind you church, is only reserved for God and His decrees. At ang ganda po, nasabi po doon that His word is perfect, and it is also accompanied by the phrase, reviving the soul. Come on, say that with me, reviving the soul. Paano po nangyari yon, Pastor? That a perfect law, the word of God that is perfect, it revives the soul. Alam niyo po, pag ang tao po, when a person can trust in something that has perfection, there is no need to worry. Pag natuto ka nagtiwala sa salita ng Panginoon na perfect, at kung susundin po natin ang prescription ng salita ng Panginoon, sure po yan, mare-revive yung soul mo. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Sino pong gusto dito ngayong 2024, ma-revive yung soul mo? Ma-revive. Alam mo yon, yung ikaw ay malalaman mo yung mga plano ng Panginoon, yung decrees niya, yung laws niya, and you will set. Alam mo yun, yung path mo po ay talagang diretso na pagpe-pray mo, Lord, gusto kong malaman at malakaran yung salita mo ngayong 2024. So again, our souls can be revived if we follow the word of the Lord. Because the word of the Lord is perfect. Amen. Bakit pwede mo siyang sandalan? Because it is perfect. Anything, again, that pertains to godliness. Kaya sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. God did not left us para sabihin, okay, you try to figure out how to become holy. Hindi. Nandyan na ang kanyang mga salita. Binigay niya na po sa atin. The Bible is the revealed will ng Panginoon. Gusto mo maging successful? Ano sabi ng Joshua 1:8? Huwag ka magde-depart from the book of the law and meditate on it day and night. Maging careful ka na sundin lahat yan kung gusto mo maging prosperous and successful. So a prosperous and successful 2024 doesn't begin sa magandang New Year's resolution. Dahil binigay na po ng salita ng Panginoon ang sikreto. At ito po'y sundin mo ang mga salita niya. That's number one. Second po, na reason for us to build our life on the Word of God. The Word of God is sure. Hallelujah. Come on, shout, sure. Sigurado. Ang ganda po sa NIV, it says that the testimony of the Lord is trustworthy. Come on, say trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Ang salita ng Panginoon, you can rely upon it. Yaman na. Tama po ba? Dahil kung titingin ka sa mundo, hindi mo alam kanino ka sasandal. Bawat tao, hindi na po absolute yung truth ngayon. Relevant truth. Yung truth na, yung totoo sa akin, pwedeng hindi totoo sa iyo. Ganun na yung totoo sa mundo ngayon. Sa iyo lang yan, sinasabi mo, totoo. Baka sa akin, hindi. Hindi po ganun. Hindi na po naniniwala yung mundo sa absolute truth ng salita ng Panginoon. Kaya po kung titingin ka sa mundo, malilito ka, ang daming conflicting message kung ano ang katotohanan. But you need to understand that God's Word does not change. It is sure. It is trustworthy. Kaya ang sarap lumakad ngayong 2024 na hindi ka, mubalo nung kamunta. Hello. Hindi ko po alam, ako nafe-feel ko yung excitement right now. Yung magpapaiba sa 2024 mo, yung magpapaangat sa 2024 mo, ay yung kaseryosohan mo na lakaran yung salita ng Panginoon. To build your life on the Word of God. Because it is sure. It is trustworthy.
It does not change. Grabe. Noong ka manakit, ngeni. Kaibigan niya, nagbabago eh. Tama? Lahat po sa mundo nagbabago. Ang Diyos lang yung hindi nagbabago. Ang mga salita niya lang ang hindi magbabago. So ngayon, malaking sampal to sa demonyo. Dahil wala siyang binabato sa atin kundi kasinungalingan. Sabi ba ng Panginoon? Ito nga eh. God's word is sure. Kaya sampalin mo yung demonyo. Pak, 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 pak. At sabi ng Bible that the enemy is under our feet. Amen. Alam mo, kaaway, dapat nandito siya. Under our feet. Under our feet. Tumigil ka. Shh. Ginaganyan mo yung demonyo eh. Yung ibang Kristiyano, hinahayaan nilang magsalita yung demonyo hanggang masira na po yung, alam mo yon, maniwala na sila. Huwag mong hayaan yung kaaway, punuin ka ng lies. Pag sinabi niya, sigurado ka ba? Sigurado ako kasi sigurado yung salita ng Panginoon. You can completely trust kung ano sinasabi ng Bible. It is true, either yung kanyang historicity, yung mga prophecies sa Bible, na na-fulfill na po, yung doctrines nito, lahat po ito pwede nating sandalan, pagkatiwalaan. Dahil sabi ng Bible, God is not a man that He should lie nor change His mind. And He does not speak idle words. All of it is completely, look at this, from cover to cover, from Genesis to Revelation, all of it, not just some of it, but all of it. Hello? Ang salita ng Panginoon is God-breathed. Yes, tao lang ang sumulat niyan, but they were inspired by the Holy Spirit. Sa Greek, yung tinatawag na theopneustos, God-breathed. Hiningahan sila ng Panginoon. Tao lang yan, but they were inspired by God nung sinulat po iyon. Kaya pwede nating pagkatiwalaan. Tama po ba? At sabi pa po doon, the Word of God is sure, making wise the simple. Grabe. Again, sino gusto maging wise this 2024? Gusto ko yan in Jesus' name. Maging wise. Paano ba tatalino? Pupunta ba kay tatalino? Pag sinabing making wise, the simple, in other words, it provides God-given insight doon po sa mga tao whose understanding and judgment have not yet matured. Ito po yung sinasabi na simple dito. Making wise, the simple. No? Even sa mga tao na ganito pa po yung maturity nila, mababa pa. Pero as you embrace at immerse yung sarili mo sa Word of God, kahit anong edad mo, available ang wisdom ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tingnan niyo po yung sinasabi, I love this verse in Psalm 119, verses 98 to 100. Look at this closely. Come on. Hear this out. Your commandment makes me wiser than my enemies. Hallelujah. For it is ever with me. I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. Grabe. I understand more than the aged, for I keep your precepts. No wonder yung mga disciples ni Jesus na hindi man nag-aral, fishermen, untrained, unschooled, nagtaka sila nung tinawag sila ng Panginoon to come follow me and I will make you fishers of men. Nagtaka yung mga tao, sino tong mga disciples na to? Hindi man aral tong mga to? San galing yung mga wisdom nila? San galing yung mga sinasabi nila? Ganyan gumamit ng Panginoon. Di po ba kayo excited? Ano pa yung mga wisdom na marireceive nyo sa salita ng Panginoon? Palakpakan po natin yung Panginoon. I'm excited to see this church and everyone in the room na magwa-wise up tayo. Ngayong 2024, kung i-embrace natin yung salita ng Panginoon. So the Word of God is reliable. So let's build our lives on it. Number 3, the Word of God is right. Come on, say right. Ito pong salita ng Panginoon is directive, na kung ito po ay susundin, it will lead one to the goal of faithful living.
Yung salita po ng Panginoon, it carries with it the idea of orders or directions para pong sa isang mapa. No? Yung salita ng Panginoon, yan yung nag-guide sa atin kung saan mo gustong dalhin ka ng Panginoon. Wow! Pag ako po nagbabiyahe or magdadrive sa Manila or saan man, masyado na akong dumipende kay Waze. Lalo na sa Manila, minsan hindi mo alam kung may bago may one way na dito, saan na hindi pwedeng dumaan. So ang sarap po na alam mo kung saan ka pupunta. Sa buhay din po pala natin, hindi lang sapat that we are praying. Madalas po kasi, wow, I believe eye-opener po to. Madalas sa isang Kristiyano, walang masama sa praying. Prayer, Lord, guide mo ko. Lord, ano pong gagawin ko? That's good. But huwag mong iwan na yung prayer niyan, kakambal niyan ay salita ng Panginoon. At dun sa word, dun nire-reveal ni Lord yung kalooban niya. So kung gusto mong marating from point A to point B, you need to follow yung direction ng Panginoon, yung order niya kung paano ka gagalaw. Sabi na po, diretso ka lang. Huwag mong kunin yan. Huwag dyan. Yan po yung dapat natin. Paano mo malalaman yan? Through the Word of God. Wala nang iba. Tama po ba? Yan po yung direction ng Panginoon sa atin. At kailangan po natin, matuto tayong sundin natin to because His precepts, His laws are always right. Grabe. Yung ways nga, pinagkakatiwalaan mo. Yung ways pa kaya ni Lord. Yeah. Amen. Sa Diyos yung original na yon, my ways are higher than your ways. Amen. So bago pa nauso si ways, may ways na na-higher yung Panginoon. Ang sarap, di ba? Nakakalakas, nakaka-excite. Ay, wow, Lord, ang sarap pala. Yun pala yung kulang ko all throughout ng buhay ko. Because you're not spending time sa pagbabasa ng Bible. Ang nangyayari, misdirected ka. Ano-ano yung mga desisyon na nagagawa mo. Wala sa kalooban ng Panginoon. Wala sa timing. Bubutya pa, buri mo na. Nakasarang pinto, hinihintay mo magbukas, sinarangan ni Lord. Yan ang nangyayari pag hindi po tayo mag-spend ng time sa salita ng Panginoon. Yun yung kagandahan ng salita ni Lord. They never misled. They never take you down sa isang dead end. And they are never out of date. They are always right. Tama po ba? Amen. Alam niyo po ba, it is impossible to grow increasingly conformed to the image of Christ without His direction. For sure po, yung journey natin sa Christ-likeness, ayan, gag-guide tayo po ng salita ng Panginoon. So the Word of God is right. At sinabi din po dyan, rejoicing. Ano sabi dyan? Rejoicing the heart. Malamang, pag nasunod mo yung pinapagawa ni Lord, magbibigay ng joy yan sa puso mo. Oh! You know that kind of joy? Na kahit ang dami mo kailangan bayaran, wow, excited ka pa rin pumunta sa church. Hallelujah! Ang dami ng binabato ng kaaway sa'yo, gusto kang pabagsakin. But the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Yung joy ni Lord hindi nakabasa. Wow, bagong iPhone ko ngayon, bagong reband ka ngayon. Wow, bagong sasakyan mo. Hindi nakabasa dyan yung joy. Yung joy na hindi pwedeng manakaw sa'yo, yung joy na galing sa Panginoon. Na kahit anong sitwasyon mo, may pera o wala, same mo. May problema o wala, same lang. Come on, joyful people, somebody shout! Woo! So ano nagbibigay ng joy dito sa mundo? Pagsunod sa mga salita ng Panginoon. You want to be joy-filled this year? Sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. Tama. Look at this. Picturean niyo po to, namnamin niyo, God's word may seem restrictive. Hallelujah. Ayan na. But God never intended it to harm us, but rather to help us. Ang salita ni Lord, pag hindi open yung puso mo, and you are not seeking yung kalooban niya,
Yung will ni Lord, yung pinapagawa ni Lord, yung salita niya para kang sinasakal. Kaya yung iba, marami po, yung iba ayaw ma-restrict eh. Sino ba dito nung bata tayo, ayaw mo yan? Gusto mo lumabas? Ako po, gusto ko maglaro nun. Sabi ni mama, matudtod ka, hali, matudtod ka pa. Oh! Marami Kristiyano, ganun yung feeling. Pag may pinapagawa si Lord, ito yung salita ni Lord, tayo nagpupumiglas. Oh! Na nagbubunga ng pride sa atin. Mukha man siyang restrictive, pero you need to understand, hindi binigay yung law ng Panginoon to restrict us, to punish us, or pahirapan tayo. No! Ang word po, ang law ng Panginoon, it never intended it to harm us, but rather to help us. He did not give us, look at this, His word to be a burden to us, but to be a blessing to us. Wow. Hindi siya burden. Blessing. Ayan na naman. May joy ka na kanina. Blessing. Ano yung nagli-lead sa atin sa blessing? Yung pagsunod sa kalooban ni Lord. Pagsunod sa mga salita niya, alituntunin niya. Ang sarap po niyan. Ano kaya magiging ang 2024 ng Darak City Church kung lahat ay magde-decide ngayon, Lord, isusuko ko yung buhay ko sa iyo and I want to build my life on your word. Kung wala ka pang Bible, makinig, lahat na mata dito, come on. Kung wala ka pang Bible, mamaya kalabas mo, bumili ka na ng Bible. Marami ka nang binili ngayon. Nagpariban ka na, bumuli ka na ng TV mo, yung iba, nag-iPhone na. Kapatid, bumili ka ng magandang Bible investment mo yan. Sino po dito wala pang Bible? Tas kamay. Sige po, tas kamay. Huwag po kayo mahiya. Yung mga nagtas ng kamay, mamaya, laglag nyo na po yung phone nyo doon sa offering box doon. Sabi nyo, hindi, joke lang. Joke lang po yun. Okay? Tama po ba? Kung wala pa po kayong Bible, please, bumili kayo. Meron po sa Angeles, yung doon sa PCBS, papunta doon sa Pisambang Maragol, doon sa may Chowking dito, doon dating lumang McDo, may PCBS. Wala na po yung OMF sa Marquee ngayon. Bili po kayo ng Bible. Pag-ipunan nyo, hindi ano-anong binibili natin. Tapos yung binibili natin, hindi naman tayo natutulungan to be Christ-like. Tama po ba? Number 4, bilisan ko na po. Sabi ko sa inyo, tatry ko lang pong bilisan eh. Number 4, bakit kailangan nating i-build yung buhay natin sa salita ng Panginoon? Because the Word of God is pure. Hallelujah. Puro. The word pure here is often used po to describe the purity and radiance of sunlight. In fact, sa NIV na translation, sabi niya dyan, the commands of the Lord are what? Radiant, giving light to the eyes. This is also in keeping with Psalm 119:105. We all know this verse na sabi po dyan that your word is a lamp to my feet and a light to my path. Also in Proverbs 6:23, for the commandment is a lamp and the teaching a light. Ang sarap po kung paano yung salita ng Panginoon ay nagsished po ito ng liwanag sa madilim po natin na pathway. May mga time po ba sa buhay niyo na hindi mo alam anong gagawin mo? Anybody? Are there times in your life that you don't know what to do, where to go, when to do it, how to do it, na parang feeling mo, nandun ka sa tunnel na napakadilim? Then go to the Word of God. Because yung salita ng Panginoon ay siya pong mag-guide sa atin. Siya ang liwanag sa path po natin. God's Word, it will cast the darkness aside and will enable us to see clearly. Tama po ba? Gising pa po ba yung katabi mo? Check mo nga. Tuturuan niya po tayo where to step, how to walk, ano yung dapat nating i-avoid. It will enlighten, it will illuminate, and it will give light to the eyes of our understanding. Hindi lang po to hindi lang to physical na sinasabi ko yung madilim na hindi mo alam lalakaran mo. But He will open the eyes of your understanding so that maintindihan mo. Alam niyo po, isa po sa pinakamasarap na part doon sa journey natin, may mga time naglalakad tayo, we don't understand what's happening,
But when you go to the Word of God, and the Lord, through His Word, will open the eyes of your understanding, then you will appreciate what God is doing in your life. Wow, yan pala yun. Nung una, hindi mo tinatanggap. Nung una, napakabigat, napakapakla, napakasakit para sa'yo. But when you start to embrace and understand it, wow, Lord, salamat. Now, naintindihan ko na. Yan po yung gagawin ng Panginoon. Tama po ba? Panglima po, dalawa na lang po. The Word of God is clean. Come on, say clean. Ito pong fear of the Lord, sabi dyan, no? The fear of the Lord is clean. The word na fear po dito is used as a synonym po for the Word of God because as we have seen, the fear of the Lord is one of the effects po ng salita ng Panginoon upon our hearts. And the fear of the Lord is clean. That is, pag sinabing clean, it has a purifying effect on us and it endures forever. It does not change. Nililinis niya po tayo. Tama po ba? 1 Peter 1:24-25, nasabi dyan, for all flesh is like green grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flowers falls, but the word of the Lord remains forever. Ang ganda po na nilalagay po natin ang ating buhay at sumasandal tayo, nagtitiwala tayo, hindi sa abilidad natin to keep ourselves alive or alam mo yon, wala po sa kamay natin. Pero ang buhay po natin, we need to understand our lives are like vapors, here today and gone tomorrow. Ang ganda na sinasabi dito na ang word ni Lord is what? It is clean. It purifies us and it is enduring. It endures forever. Bakit kaya mong pagkatiwalaan ang salita ng Panginoon? Kasi sabi ng Bible, lahat po dito mawawala, magfe-fade. At ang tanging mananatili sa mundo ay ang salita ng Panginoon. Amen. Di pa po ba malinaw yon? That we can hold on to sa salita niya? Tama po ba? And lastly, number 6, the Word of God is true. Church, God's Word is true. Hindi lang po siya parang kamukha ng iba. Ito, pastor, mukhang totoo din naman to, etc., etc. Hindi po siya factually true, but it is truth. It is divine truth. Come on, say that with me, divine truth. It is the standard po of divine truth. Ang ganda nung sinabi po ni Jesus when He prayed for us, He prayed that we would be sanctified in the truth. At sabi po ng Panginoon, your word is truth. God's word is truth. Hindi lang po mailan, but all of it. Makikita din po natin to sa Psalm 119, 160, na sabi po dyan, the sum of your word is truth. Kaya sa mundo po na puro kasinungalingan at sa mundo na hindi mo alam kung saan ka, yung anchor mo na katotohanan ay ang salita ng Panginoon. Hindi ka maliligaw pag alam mo yung katotohanan. Ang ganda po na sinabi dito ni J.C. Ryle, na sabi niya, what is the best safeguard against false doctrine? At sabi niya, I answer in one word, the Bible. The Bible regularly read, regularly prayed over, and regularly studied. So let's make it our goal, church, this year to regularly study the Bible, regularly read the Bible, regularly pray. You pray the scriptures. At aralin po natin ito. Tingnan mo, mga kapatid, come on. Kasi nasabi ko po, bumili ka ng Bible mo. Kung gusto mo pang lumalim, bumili ka ng study Bible. Pwede mo akong PM. Pwede kitang tulungan or mag-send po ako sa iyo ano yung mga pwede mong bilhin. Lahat pong yan, i-prioritize natin ngayong taon at magugulat ka sa pagtuloy-tuloy mo ng pagbabasa ng Bible, anong magiging ka this 2024. Ang growth po ay intentional.
Hindi ka pwedeng gumising isang buwan na lang na sobrang on fire ka na kay Lord. At napakalalim mo na, grabe na, nag-iba po yung pananaw mo, yung perspective mo, nag-iba po yung landas mo. Hindi po mangyayari yon kung hindi magbabago yung habits mo. Kaya palitan na po natin yung habits natin ngayon, sabay-sabay po tayo mag-focus sa salita ng Panginoon. I don't know kung mayroon tayong mga printed, alam ko po, may mga pinapamigay sa labas na mga, sino po nakakuha na? Meron po sa labas na mga, meron po ba kayo dyan? Sino po may dala? Ito po ay Bible guide, no? Bible reading plan sa 1 year. Nandun na po yung date, araw-araw, i-check mo lang, basahin mo po ito para po lumalim tayo ng sabay-sabay. And lastly, sa chapter 10, sabi dito ng Psalm 19, more to be desired. Grabe. Are they than gold? Nakita niyo po? More to be desired daw po yung salita ng Panginoon than gold. Hindi pa po tumigil doon. Even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Nakita niyo po dito, no? Kung paano sinabi po ni David, no? Yung sumulat po nitong Psalm 19. Kung paano niya pinakita yung desirability or value po ng salita ng Panginoon. Makinig po, lahat ng mata dito, alam niyo po ba that the Word of God is more valuable than great riches? Parang ayaw niyo pong maniwala. Again, the Word of God is more valuable than great riches. Yung pinakamayaman pong tao sa mundo ay ang tao who possesses the Word of God and truly understands what it is. Grabe. Tingnan niyo po yung iba kung paano sila nagsispend time in seeking riches. Nais nilang maging mayaman. They spend their entire lives seeking it or trying to maintain it. Pero ngayon naliwanagan po tayo. We understand now kung ano po yung bigat or value ng salita ng Panginoon. Hindi lang to basta-basta, hindi to basta libro lang ng sinong tao. This is the Word of God. At kahit kunin mo pa po lahat ng ginto dito sa buong mundo, hindi natin to maikukumpara sa richness ng salita ng Panginoon. Kaya pwede kong sabihin, pag nasa iyo yung salita ng Panginoon and you're hiding it in your heart, you are the richest man or woman on earth. Itago mo yan. Pakamahalin mo ito. Cherish it. Dig and seek for its truth. Seek out the truth. Alamin mo. As though you were seeking for hidden treasure. Diba? Yung iba pong mga naguhukay ng malalim, di sila tumitigil hanggat di nila nakikita yung ginto. Ganon din po dapat tayo. Dahil po, more than pa po to sa ginto. More than po sa anumang riches. Kaya that's I'm pleading the Rock Fam. This year, let's build our life on God's Word. And to guide you, mabilisan na lang po. I'll give you 5 practical steps how to study the Bible in 5 steps. Sulat niyo po ito. Come on, mabilis lang po ito. Number 1, syempre, basahin natin. Read it. Kung may Bible, kung wala ka pang Bible, kumuha ka ng Bible. Pag-ipunan mo yan. Get a Bible. Pangalawa, read it. Una, read it. Get a plan. Punta po kayo sa labas, may pinamimigay pong Bible reading plan. Meron pong printed, kung gusto nyo rin po, may QR code po doon. Wow, social. No? I-scan nyo lang po mamaya kung gusto nyo naman na nasa phone nyo na lang or sa mga ano nyo. iPad nyo or what? Get a plan, then what? Get a schedule. Kailan ka ba makikipag-meet kay Lord para basahin mo yon? Anong schedule? Mag-set ka ng schedule. Tama po ba? And get a version you understand. Yung iba, Pastor, ang hirap kasi po yung Bible ko pala, King James. Thou and the thine and the thee. Pastor, nosebleed. You can start with NIV. NLT, okay, New King James, tatlong yan, go! ESV. Pero magaan dyan, NIV, NLT, yan. Okay po, New Living Translation, New International
version. Pangalawa po, reflect upon it. Reflect or you meditate. Pag sinabing meditate, you're thinking about what God's Word says. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon po dito? Pwede nyo pong sulat yan. Pwede kang bumili ng notebook mo, gumawa ka ng journal, basahin mo, namnamin mo. Meron po mga commentary sa online na pwede mong tingnan, i-check kung ano yung sinasabi po nila doon patungkol sa verse na yon. And when we say reflect, letter B, you can ask yourself, ano ba yung sinasabi ni Lord sa akin sa pamamagitan ng text na ito? At ano yung response? Hello? Huwag niyo pong kalimutan yung response. Yung iba po sa atin, okay, binasa ko, hindi nila pinakinggan, ops, hindi pa tapos. Merong response na hinihingi si Lord. Even after hearing this word, hindi lang lalabas dapat sa kabila ito. Kailangan po, meron tayong pagtugon. May gagawin tayo. You reflect upon it. Pangatlo po, remember it. Since tayo po'y makakalimutin, kailangan po nating i-memorize ang salita ng Panginoon. Hello? Meron po ako story na narinig ng isang missionary. I forgot sa ang lugar to, kung China ba ito or what, na tinatago nila yung mga Bible nila. No? At ang ginagawa niya, is pinupunit niya yung bawat pages. Minememorize niya. Dahil sabi niya, yung Bible, pag nakita nila, pwede nang kunin sa akin. Pero itong pages na to, pag na-memorize ko to, natago ko to sa puso ko, hindi nila mananakaw sa akin ito. And you will never know kailan mo magagamit yung promise ng Panginoon na yon. That's why you need to store up. Ini-store mo eh. Ini-imbak mo. Kasi darating po yung time, kakailanganin mo din yan. That's why you need to memorize it. Number 4, recount it. When we say recount, you tell it to others. Share it with someone. Pagkwentuhan nyo po. Ang ganda, may accountability partner tayo dito. Tama po ba? Nagkape kayo, nagkita kayo ng ka-churchmate mo. Uy, kumusta? Ano yung sinasabi ni Lord sa'yo recently? Ang grabe kung ganun yung Darak City Church. Hindi, uy, ano yung bagong chismis? Ay, si ano break na daw. Hindi, chismis na gano'n. Maganda pinag-usapan. Salita ni Lord. Anong sinasabi ni Lord sa'yo lately? Anong revelation ni Lord sa'yo? Anong mga pinapagawa ni Lord sa'yo lately? Yan po. Share mo yan sa ibang tao. And number 5, respond to it. Don't just be a hearer of the word, but be a doer. Ang wisdom po ay nandun sa, look at me, application. Maraming Kristiyano, marami nang narinig. Pero yung wise na tao, yung taong ina-apply ito. Masyado na po akong nagtagal, nag-overtime. But I hope I made myself clear. Starting po this year, magpakalalim tayo. I want to see this family next Sunday bringing their Bibles with them. No? At gagawin po natin, again, sabi ko nga, we will promise kung kailangan natin paliwanagin to para makapagbasa po tayo at lumalim tayo ngayong taon. At hindi tayo basta masway lang ng anumang temptation, ng anumang pong bagyo ng problema. That's our word for this first Sunday of the year. Build your life on God's Word. Palakpakan po natin si Lord. I'm inviting everyone, tatayo po tayo. Thank you, Jesus.